Sina House Speaker Martin Romualdez, 3 iba pang kongresista at 2 hindi pinangalanang individual dahil po sa sinasabing maanomalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa Ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Isang magandang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, ang usapan natin ay tungkol sa mamaya na. Pero bago yan, pati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo? At syempre pa sa mga kapatid natin at mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman ang inyong lingkod, Boss Rick. Ito na naman ang programa natin na nagbibigay ng kasiyahan sa ating mga manonood. Kaya bago tayo tumungo sa ating programa, tutuloy muna tayo sa ating porsyon, yung tinatawag nating pa-shoutout at mga komento ninyo, babasahin ko. Kaya para tayo makarami sa araw na ito, simulan na natin kagad. Eto na, hindi nyo kaya si Labrador, kaya puro na lang kayo dakdak, maritis pamor. Galing ito kay Boss GRL 1950. Maraming salamat sa komento mo, boss. Ito pa, magandang hapon po mga kapatid. Kamusta po, Boss Rick? Si Epifanio Labrador ay isang falling angel. Nahulog mula sa langit at bumagsak sa lupa. Una, mukha. Wasak ang mukha. Kaya laging naka-face mask. Ha. Ingat po mga kapatid. Ang mensahe nito ay galing kay kapatid na Boy Diwa 66. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ito pa, hoy Labrador, huwag mong gamitin si PBBM, First Lady at si SP Romualdez. Wala silang kinalaman sa iyo. Galing ito kay Boss Pilar Valencia. Maraming salamat po. Ito pa, with that, hey, kay Boss Rick lang, hindi na obra si Labrading. Iniisip ko paano niya kaya maubos agad ang ETK araw-araw nasa bundok nagtatago. Parang nagtago ng matindi sa larong tagu-taguan pero wala namang naghanap sa kanya ng mga kalaro niya. Hehehe. Oo nga no. Baka mamaya pati sarili niya hindi niya mahanap. Minsan nito ay galing kay, of course, Make It Happen. Maraming salamat po kapatid na Make It Happen. Ito na, Musta bro, watching from Occidental Mindoro. Maraming salamat bro. Shoutout sa inyo dyan sa Occidental Mindoro. Galing kay Mel DJ7. Maraming salamat po. Eto pa, nahuli na daw. Asaan? Magaling ito kay Boss Retlo Florentino. Maraming salamat boss sa komento mo. Eto pa, ang daming tawa nito. Tapos sabi niya, rabador na. Galing ito kay Masencio Espanyola Masencio Hispano. Ang dami nito ha. Maraming salamat boss. Tuloy-tuloy tayo. Parang boses perya lang sa bingo. Si Labradog. Ay, galing kay Christopher Banikid. Maraming salamat po kapatid. Ito ba? Kunwari, kampihan mo tas makipagkita ka tas magdala ka ng pulis para mahuli na yan. Parang ganun lang kadali, no? Ang tanong kung papayag ba yun? Galing ito kay Boss Victor 03 Gonzalo. Maraming salamat po. Ito pa. Saludo sa iyo Epifanio Labrador. Talagang may mga lagad pa ito. May mga ano pa ito si Labrador ha. Galing ito kay Ereneo Paruelo. Maraming salamat boss. Mag-comment ka lang na mag-comment. Kapilya na lang ilagay. Wag na ang picture ng kay Eduardo. Galing ito kay Soblik TV. Maraming salamat kapatid. Tuloy-tuloy tayo. Massive report from kapatid na Ricky Vasquez. Na-report na natin ha. Kaya i-report na ninyo itong si Kolokoy. Tuloy-tuloy tayo ha. Reported ko na rin po 3 days ago lokal ng Minglanilla, Cebu. Shoutout sa lokal ng Minglanilla ha. Galing ito kay kapatid na Ambrosio Junior Luna. Maraming salamat po. Ito ba ha? Report done na po yan. Si Boy Kulot aka Chris na Asahay. Ingat po Boss Rick at magandang araw po mga kapatid. Galing ito kay kapatid na Boy Diwa 66. Maraming salamat kapatid. Ito ba? Chris na Asahay, crazy human being living on earth. Galing ha? Oo nga no? Galing ito kay Boss Anthony Laos 8152. Maraming salamat boss. Eto ba ha? Sana madoktrinahan na yan kapatid. Sana nga walang imposible ha. Galing ito kay kapatid na Erlinda Arante. Magpadoktrina ka na lang kaya kulot. Eto ba? INC lalo marami dyan sa bundok. Tapos Epifanio bitay sa talisay kahoy. parang ano taga China ito ha. Galing ito kay Eugene Blue. Maraming salamat po Eugene Blue. Tuloy-tuloy tayo. Hindi dapat patulan si Labrador kasi may sakit na siya sa pag-iisip. Kailangan niya pampakalma. Kawawa naman. Pasalamat tayo hindi tayo naging katulad sa taong ito. Kung ano-ano na pinagsasabisan na madala na yan sa mental hospital. Concern ito ha. Maraming salamat sa boss. Galing kay Boss Juby Taganas.
Salamat po. Ito pa. Support kami sa UAP. Talagang marami pang mga sangkap ito si Epifanio, ha. Support kami sa UAP sa pagsisiwalat mo. Wala kaming pera ayuda sa iyo. Wala kaming lakas loob na kontrahin sila kasi tignan mo nang nangyayari sa iyo. Nagtatago ka na kasi mga hambog siguro ito. Mga hambog sila kung magsalita. Magaling ito kay Boss Norma Castillo. Tayo pang mga hambog. Okay. Kumusta na yung idolo mo? Ilabas mo kaya. Ito pa. Relax ka lang, boss. Gigil kay Labrador. Sinasabi lang niya ang totoo. May punto naman siya eh. Anong totoo, boss? Sa 11 sinabi niya, 20 ang mali. Asan ang totoo doon? Ito. Galing ito kay Boss Jimmy Pinuti. Maraming salamat pa rin na ito. Epifanio Labrador is the best. Talaga naman ha. Galing ito kay Boss Estilito F6Y. Maraming salamat boss sa pagkomento mo. Tuloy-tuloy lang kayo ha. Pasok lang kayo ng pasok dito. Kasama din kami sa saludo kay Labrador. Kung magawa niya pagtusok sa mata niya, brother, from lokal ng San Pedro, Burias. So nga, sabi ko kasi tutusukin niya yung mata niya. Sasaludo ako sa kanya. Kaya ito, kasama natin ito. Si kapatid na James Araneta. Daling kayo natin ito sa Araneta Coliseum, bro. Ano ba? Malapit na talaga ang wakas. Pinalalabas na ni Satanas ang lahat ng kanyang alagad para sirain ang bayan ng Diyos. Pero di magtatagumpay ang mga yan. Naman. Hindi magtatagumpay. Tama ka. Galing ito kay kapatid na Crispin del Rosario. Maraming salamat po. Eto pa. Ang galing mo kapatid. Ingatan ka lagi ng ating ama at pagpalain. Proud INC. Galing ito kay kapatid na Jubita Kaluza. Maraming salamat po kapatid. Ito pa. Mayroon pa dito madal. Maraming salamat. Galing ito sa ating kaibigan na si Boss Wolfram. Wolfram, kamusta ka na? Where are you from? Wolfram, tuloy-tuloy tayo. Ito pa, dami kauri ni Labrador na aso umabot na sa ibang bansa kasama si Marites. Oo nga no. Galing ito kay AJ Ferrer. Maraming salamat po. Yun lang. Yan ang sinasabi natin dito. Pag sinabing yun lang, yun na yun. Ngayon, doon sa mga hindi ko pa nabasa at hindi ko nabanggit ang inyong mga mensahe at mga komento, mga pa-shoutout ninyo, huwag kayong mag-alala. Sa susunod na mga video, hahanapin ko yan, hahalukayin ko yan para makita ko at mabanggit natin dito sa ere yung inyong mga mensahe. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ito yung sinasabi ko sa inyo na kinasuhan na si Speaker Romualdez. Kaya kung gusto ninyong manood at gusto ninyong ma-high blood, samahan ninyo ako, panoorin natin. Ito, ang report na courtesy ito sa Net25. Kaya panoorin natin. Pasok! Sa mga kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at falsification of legislative documents, sina House Speaker Martin Romualdez, 3 iba pang kongresista at 2 hindi pinangalanang individual dahil po sa sinasabing maanumalyang budget insertions ng 214 billion pesos sa 2025 national budget. Ginit naman ng grupong nagsampa ng mga kaso sa Ombudsman na hindi pamumulitika ang dahilan sa ginawa nilang pagsasampa ng kaso kundi nais po nilang mapanagot ang mga kongresista. Para sa detalye, may live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, bukod sa kasong kriminal ay may tuturing din daw na maraming mga paglabag ang mababang kapulungan ng Kongreso patungkol pa rin nga dito sa insertion ng 2025 national budget. At bukod sa kasong kriminal nga, Ali, itinuturing daw din daw ng grupo na ito'y paglabag din o criminal offense sa mga Pilipino. Formal nang nagsampa ng kaso sa Office of the Ombudsman si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez kasamang ilang opisyales ng Citizen Crime Watch Group na si Jimmy Bondoc, Raul Lambino at iba pa. Sinampa sa Ombudsman ng grupo ang 12 counts ng falsification of legislative documents na nakasalig sa Article 170 Revised Penal Code at violation ng Section 3E ng RA number 3019 o ang Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ayon kay Representative Alvarez, minabuti na nilang dalhin sa Ombudsman ang kaso dahil na rin daw sa dami ng naging paglabag ng mga ito sa batas. Una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na
pumunta rin dito sa office ng Ombudsman. Bukod kay Romualdez, responded din sa kaso sina Representative Elizalde Co, Representative at Majority Leader Manuel Dalipe, Stella Kimbo at iba pa. Kabilang sa unang nila magumano ang falsification of public documents at iba pa, at marami din silang nakitang lapses o idinagdag sa GAA na hindi umano dapat kailangan. Kinwestiyon nila ang mga bagong insertion sa GAA na kung saan may tuturing nilang falsified insertion sa budget. Ay yung pagsingit ng imagine 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Marami yung blanco na yon. Ngayon nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin umabot sa 241 billion. Paliwanag pa ng grupo, kaya 12 counts ang isinampa nilang kaso ay 12 beses din kasi umanong pinunuan ang mga blankong bahagi ng GAA habang inaprubahan ng BICAM, at 0 dapat anilang nakarating sa Pangulo ay dapat 0 din. Dapat anilang inilagay lamang dito ay wrong grammar o wrong spelling at hindi 0 ang inilagay, kaya nagkaroon ng karagdagang numero sa total budget. 12 beses anila ito ginawa na nagkaroon ng illegal insertion. Iginit nila na ang krimen ay hindi lamang paglabag sa revised penal code. Ito ay may tuturing din daw na offense sa mga Pilipino. Sinabi naman ni Alvarez na ang substantial budget insertion ay ginawa ng walang congressional approval at hindi raw tinalakay sa ginawang bicameral conference committee. Tinanggi naman ng grupo na may kinalaman ito sa politika at may tuturing nilang isang krimen. Di rin daw ito timing sa kasalukuyang nangyayaring kaganapan. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon, i-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Wala din nila itong koneksyon sa inihain na impeachment complaint ng Kongreso laban kay Vice President Sara Duterte, at itinanggi nila ang paratang ng Kongreso na diversionary tactic ang ginawa nilang pagsasampa ng kaso. Makahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Yung sinasabi nila diversionary tactic, at tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget. Sa Batala Ali, inaalam na rin ng grupo yung mga staff na naging bahagi o naging kasama doon sa insertion na kanala din daw na nakatakdang masampahan ng kaso dahil liable din daw ang mga ito, lalo na kung unlawful yung instruction sa kanila. Naniniwala naman ang grupo, tiwala ang grupo, kumpiyansa sila na mapupush through itong mga kaso na ito at magkakaroon ng resulta sa mga susunod na linggo at susunod na buwan. Ali. Okay, maraming salamat, Erlo Bringas. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay. Eto na yung sinasabi natin dito na kagaya ng kasabihan, marunong tayong tumingin ng dumi sa mukha ng ibang tao, pero yung sarili nating dumi, hindi natin nakikita. Eto na yun, ito yung lintulad niyan. Kagaya ng napanood natin, kakasuhan na po si Speaker Martin Romualdez. Ang kakaso sa kanya, isa rin itong dating speaker po ito, si Alvarez. Speaker din po ito sa House of Representatives noong mga nakaraang administrasyon. Kaya ito yung sinasabi natin dito eh. Kasi hindi po pwedeng kayo lang yung maglabas ng baho. Hindi natin alam na may baho rin pala kayo. Ito talagang real talk tayo rito eh. Kung ikaw ay wala ka sanang baho, dapat karapat-dapat ka. Diba? Kagaya ni Congressman Marcoleta, karapat-dapat ito. Pero kung ikaw ay alam mong may baho ka, tapos bibira ka ng bibira, tapos pagdating ng panahon lalabas din pala yung baho mo na mas marami pa, kagaya ng sinabi na ang daming kaso ang daming counts na
kanilang inano, kasi kagaya sinabi ni dating Speaker Alvarez na bakit hindi na lang natin pagsamasamahin yung mga kaso niya. At wala sa timing, walang timing ito, kasi nga tama nga naman ang sinabi niya, kung kailan ka gumawa ng krimen, yun yung timing, di ba? Hindi kailangan na ngayon ka gumawa ng krimen tapos ngayon panahon ng eleksyon ngayon ka rin kakasuhan. Tama naman yun, pero kung yung krimen mo na ginawa matagal na yun tapos ngayon ka lang kakasuhan sapagkat panahon ng eleksyon, yun ang sinasabi nila timing, di ba? Para sa kanila yon, syempre may disadvantage at may advantage yan, pero ganun pa man, kagaya niya lumabas ay bumalik, buti na lang bumalik, ibig sabihin meron pa tayong oras. Ituloy natin ng kahit konti. Ito yung sinasabi natin dito na huwag kang magmalinis kasi baka mamaya mas marumi ka pa doon sa inaakusahan mo. Yun lang ang masasabi natin dito, at napanood naman natin isa pa, in-encourage ko lahat ng mga, lalo na yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, panoorin po natin yung Net 25. Yan po, itangkilik natin kasi yung ibang mga channel, yung ibang mga, alam na natin na talagang mayroon silang kinikilingan at mayroon silang pinapanigan. Sabi lang nila yun na wala raw. Yun ang sabi nilang mga ibang istasyon, di ba? Kaya tayo mga Iglesia ni Cristo, kaya nga tayo nagkaroon ng kaya tayo nagkaroon ng sarili nating channel, nagkaroon tayo ng sarili nating TV station kasi pinagsikapan po ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Unang-una, ginagamit po yan sa ating pananampalataya. Siyempre pa, ginagamit na rin po yan sa pagbabalita ng totoo at tapat, lalo na yung saganang mamamayan. Malilibang kayo sa dalawa na yun, si Jen at saka si Nelson. Panoorin po natin yan. Kaya yun sinasabi ko sa inyo, with that, yan, lumabas na si with that. Ibig sabihin wala tayong oras, kaya with that, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. At syempre pa, tuloy-tuloy tayo rito. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yung kulay pula dyan, yan tumatalo na yan, pakipindot nyo po yan. At para naman dumami tayo rito at mag-comment kayo na mag-comment yan at babasahin natin ng babasahin, pa-shoutout, wag lang yung maningil ng utang. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong kagaya nito.